sa kanyang panahon. Maraming mga negosyo ang nagsara dahil sa pandemya. Maraming tao rin ang nawala ng pag-asa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Venice sa ating dunang sa kanyang panahon. Nay? Oh, anak. Dumating ka na pala. Ang aga mo ah. Gusto mo bang magmerienda? Nay? Oh, bakit? Bakit umiyak? May nangyari ba sa trabaho mo? O kaya sa daan? Wala na akong trabaho. Ha? Abi, bakit? Magsasara na yung pinapasukan ko. Lugi daw po sila ng malaki dahil sa pandemic. Ay, ganun ba? Sa bagay, marami talagang negosyo ang nagsara dahil nga sa pandemya. Mas malalaki pa nga kaysa sa kumpanyang pinapasukan mo. Pagka-graduate ko po, doon na ako nagtrabaho. Nay, napamahal na sa akin ang trabaho ko doon. Ang problema ko pa, paano ko mababayaran ngayon ang kotse ko at ang bahay natin? Paano na? Anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hanap ka rin ng bagong trabaho. Nela, bakit hindi natin nakasabay maghapunan si Venice? Ay, ayun, nalulungkot. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin magbunga ang paghahanap niya ng trabaho. No, hindi lang naman siyang nawala ng trabaho at nahihirapan. Marami. Ay, oo nga, Pepe. Kaya lang nag-aalala ang ating anak sa mga gastusin dito sa bahay. Pati na rin sa mga kailangan niyang bayaran. Oo nga naman. Ilang buwan na rin siyang walang kita. At malamang, paubos na rin yung ipon niya. Iniisip ko nga, Pepe, kung paano ba natin siya matutulungan? May naisip akong paraan. Talaga? Oh, ano yun? Magtinda tayo ng mga prutas sa harap ng bahay natin. Magluto rin tayo ng ulam. Oo nga, no. Kaya pa naman natin gawin yun. Para hindi na problemahin ni Venice ang gastos dito sa bahay. Venice, sabi ko na sa'yo, pakasal na tayo. Para mawalan ka na ng problema. At paano naman ako mawawala ng problema pag nakasal na tayo? Ako na magbabayad ng lahat ng bayarin mo. O, di wala ka ng problema. Charles, alam mo hindi pa ako hanggang mag-asawa. Pero mahal mo naman ako, di ba? Pambihira ka naman. Hindi tayo tatagal ng 3 years kung hindi kita mahal. Oh, ganun naman pala eh. Di pumayag ka na. Pero hindi pag-aasawa ang solusyon sa mga problema ko. Ang babaw naman kung magpapakasal ako sa'yo para lang may managot sa mga utang ko. Eunice. Ang gusto ko trabaho. Trabaho, Charles. Sige. Di na kita pipilitin kung talagang ayaw mo pa. Pasensya ka na. At huwag ka sanang magalit. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. At siya nga pala, may ibabalita ako sa'yo. Ang pamilya ni na Cheryl, bumalik na dito sa lugar natin. Salamat sa pagdalaw mo, ha, Venice? Talagang agad po ako dumalaw dito. Nang malaman ko po kay Charles na nagbalik na kayo dito sa lugar natin. Mabuti naman, hindi mo ako nakalimutan. Kahit maraming taon na tayong hindi nagkikita. Bakit ko naman makakalimutan ang high school classmate ko? Ay,
kumusta ka na ngayon, ha? Iya. Heto po. Jobless because of this pandemic. Ay, nako. Talagang iyang pandemya, oo. Nagsara po kasi yung pinapasukan ko eh. Nalugi po dahil sa pandemic. O, nag-try ka na bang mag-apply sa iba? Oo, Cheryl. Kaya lang karamihan ayaw tumanggap ng empleyado eh. Nagbabawas pa raw sila. Minsan nga, parang nawawala na ako ng pag-asa. Ang bihira ka. Bakit naman? Dami ko kasing problema eh. Pati nga si na inay na hindi ko na pinagtrabaho. Nagtitinda na ngayon sa harap ng bahay namin. Para lang matulungan ako kahit papaano. Uy, hindi naman mabigat yung problema mo. Kaya dapat, huwag kang mawala ng pag-asa. Ikaw, wala kang problema. Mayaman kasi kayo eh. Hindi tulad ko, mahirap at may kargo mga magulang. Alam mo, dahil sa tagal ko walang trabaho, bus na yung ipon ko. Hindi problema yon. Di ba, Daddy? Aba, oo naman, alang. Siya nga pala, Venice. Bakit hindi mo subuking mag-online business? Oh. Po, wala na po ako may pupuhunan sa ganyan, Tito Sandro. Bay, ako ang bahala sa iyo, Ian. Bibigyan kita ng mga produkto, ha? At tuturuan din kita kung paano ibebenta pa ngayon. Nasaan ikaw mo si Venice? Ay, busy sa pag-aayos ng mga herbal products na order sa kanya. Papadeliver daw niya mga iyon. Ba, mukhang malakas na ang online business ng anak natin. Tama ka, Pepe. Abay, nakakabayad na siya ngayon sa mga obligasyon niya. Kaya pala, masaya na siya uli. Gusto nga niya eh. Tumigil na raw tayo sa pagtitinda. Huwag naman. Nakalilibang din kasi yung may trabaho tayo. Yun din naman ang sabi ko sa kanya. Kumikita pa tayo. Oo. Hindi naman siya nagpilit. Basta ang sabi niya, ingatan lang daw natin ang mga sarili natin. Alam mo, natutuwa ako sa sipag ng kaibigan mo, anak. Aba, ilang buwan pa lang siya nang nagbebenta ng mga produkto natin, ha? Pero ang laki na ng kanyang benta, ha? Kaya nga eh. Pero masaya ako sa kanya, Daddy. Aba, oo. At saka alam niyo, sabi pa niya, mas malaki pa raw yung kita niya ngayon kaysa sa sahod niya sa dati ng trabaho. O, di nakabuti ang pag-uwi mo rito sa probinsya, ha, anak? Kaya nga po, masaya ako. Oy, salamat. Kahit sa mga huling panahon ko, may natulungan ako. Oh, anak, ang saya ng usapan natin kanina pagkatapos. Pero teka, hanggang ngayon ba, hindi pa rin niya alam? Oo po. Tsaka na lang natin sabihin sa kanya kapag... Anak, bakit? Daddy. Masakit na naman ba? Yes. Aray. Relax na. Dadalhin kita sa ospital. Ang galing mo, Venice. Ang laki na pala ng kita mo dyan sa online business mo. Tuwan-tuwa nga ako eh. At nagpapasalamat ako dahil umuwi dito si Cheryl. Nalutas na yung mga problema ko. Nagkaroon pa ako ng trabaho, mas malaki ang kita. Talo mo pa nga ako ngayon eh. Alam mo, bakit hindi mo subukang gawin itong sideline? Then, pag stable ka na dito, di tsaka ka mag-resign sa trabaho mo. Very good idea. Pero, turuan mo ako. Sure, ikaw pa. Malakas ka sa akin. Sasabihin ko rin ito kay Cheryl pagpunta ko sa kanila bukas. Malayo ang bahay nila dito ah. Ba't hindi mo na lang tawagan ngayon? Ilang araw na nga ako tumatawag sa kanya eh. Pero ayaw mag-ring ang cellphone niya. Tataka nga ako eh. Dahil pati mga text ko, hindi niya sinasagot. So naisip ko, puntahan na lang siya bukas sa kanila. Ikaw pala, Venice. Pumasyal po ako dito, kasi po, ilang araw ko na tinatawagan at tinitext si Cheryl. Pero wala po siyang sagot. May sakit po ba siya?
Hindi kayo makasagot, Tito Sandro. Matagal na siyang may sakit. Ano pong sakit? Brain cancer. May cancer siya sa utak. Oh, Diyos ko. At may taling lang ang buhay ng aking alaga. Si Cheryl. Ang kaibigan ko. Venice, salamat. Nagkita pa tayo. Cheryl, bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka pala? At may taning na ang buhay mo. Dahil ayokong maawa ka sa akin. At lalong panghinaan ng loob. Cheryl. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon na magaan lang ang problema mo? Siguro ngayon, naunawaan mo na kung bakit ko nasabi yun. Dahil ako, buhay ko mismo ang problema ko. Gusto kong gumaling ka. Gusto ko makasama ka pa. Huwag ka nang umiyak. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Tanggap na rin yun ni Daddy. At saka, makakasama mo pa rin naman ako sa pamamagitan ng mga itinuro ko sa'yo. Venice. Bakit? Na naman ang ulo ko. Ay, taga, tatawagin kong doktor. Huwag na, huwag na. Huwag mo kalilimutan, ha? Lahat ng problema may katapat na solusyon. Magtiyaga ka lang hanapin yun. Cheryl. Oo, kaibigan ko. Anak, nakaalis na lahat ang mga nakipaglibing kay Cheryl. Tayo na lamang natitira dito at ang kanyang daddy. Sandali na lang po, Inay. Itay. Gusto ko pang makasama ang kaibigan ko. Kahit ilang minuto na lang. Nakita mo kung gaano siyang katatag, di ba? Opo, Inay. Akala ko wala siyang problema nang magkita kami. Yung pala, mas mabigat pa sa problema ko dinadala niya. Dahil may taning na ang buhay niya. Pero sinikap pa rin niyang makatulong sa iyo sa kabila ng kanyang kalagayan. Opo, Itay. At ipinangangako ko, hindi ko sasayangin ang kanyang pagtulong. Mananatiling inspirasyon ko ang mga payo niya sa akin. Sa kanyang panahon, mapalad ang mga taong nakakasumpong ng mga nilalang na sila'y pinasasaya, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Ito ang naging karanasan ni Mola sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang sarap niyo pala magluto, Nanay Mona. Busog na busog ako. Ako nga rin eh. Salamat naman na ibigan niyo niluto kong ulam natin. Alam nyo, pag ganyan kayo lagi kasarap magluto, tataba kami ni Johnny. Tumpak! At lagi na kami dito maghahaponan ni ate. Abay, mainam yun. Mas masaya. Buti na lang pala, pumayag kayong tumira dito, Nanay Mona. Para kami nagkaroon ng pangalawang ina ni Johnny. Oo. Ako ang dapat
magpasalamat sa iyo, Ani. Sa inyo magkapatid. Dahil tinulungan niyo ko. Hinango sa lansangan. Eh kung hindi nyo naman ibinalik ang pera naming napulot nyo, malamang nagkautang kami ni Ate Ani. Girl, ang linis ng bahay nyo, ha? Ang ganda ng pagkakaayos. Oo, si Nanay Mona ang nagpakahirap sa pag-aayos niyan. O pagkakatiwalaan pala yung kinupkup ninyo. At saka masipag, ha? Oo, at masarap pang magluto. Ay, kaya naman pala, tumataba kayo ni Johnny. Sinabi mo pa. Eh, pero nagtataka lang ako, ano? Oh, bakit? Nasaan ba yung pamilya ni Aling Mona? Bakit siya hinayaang manirahan sa lansangan? May pamilya siya, Julie. Pero pinalayas siya. Ha? Diyos ko naman. Bakit? Ayaw na naman akong dalawin ng antok. Naalala ko na naman si Mona. Mona, magkikita pa kaya tayo? Makababawi pa kaya ako sa mga kasalanan kong nagawa sa'yo? Tay, gabi na po ah. Bakit hindi pa kayo natutulog? Kuwan, anak. Nagpapahangin lang ako. Hindi pa kasi ko inaantok. Maaga pang pasok niyo bukas. Dapat magpahinga na rin kayo. Sige. Susunod na ako, Roger. Okay. Huwag na kayong magtagal dyan, ho? Oo, anak, oo. Lahat ng kaibigan natin na pagtanungan ko na. Pero hindi rin nila alam kung nasaan ka na. Saan pa ba kita hahanapin, Mona? Saan pa? Gusto niyo magtinda ng bibingka? Oo sana, Ani. Nang malibang naman ako pag wala kayo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan ang bahay kahit nagtitinda ako. Naniniwala naman po kami. O sige, magtinda kayo. Pero pag nahirapan kayo, kuminto kayo. Oo, Johnny. Salamat sa inyo magkapatid, ha. Gusto ko lang talaga may pera ako sa Pasko, eh. Parang may bibigyan kayo ng regalo, nanay. Sa akin po ang magandang telang ito, Nanay. Oo, Ani. Pasensya na, ha. Iyan lang kasi ang kaya kong bilhin. Oh, Maligayang Pasko. May regalo din ako para kay Johnny. maligayang Pasko din po. May regalo din po kami sa inyo ni Johnny. Napakalaking regalo niyo na sa akin na hinangon niyo ako sa lansangan. At hindi na ako nagpasko doon ngayon. Kaya pala gusto niyo magtinda, ha? Para may pambili kayo ng regalo sa amin. Dahil gusto ko naman, kahit konti, mapasaya ko kayo magkapatid. Sobrang saya po ang naidulot ninyo sa amin, Nay. Parang nga pong nagkaroon kami ng pangalawang ina. Kung maaari nga lang ho, huwag na kayong mawala pa sa amin. Ang bait naman niya.
Nag-iipon pa siya para lang maibili kayo ng regalo ni Johnny. Oo, kaya talagang na-touch kami ng kapatid ko sa kanya, Julie. Ipakilala mo nga sa akin ang tinulungan mong pulubi, babe. Sobra akong nai-impress eh. Ay naku, talagang mai-impress ka, Roger. Lalo na kapag natikman mo yung luto niya. Talaga lang, ha? Oo! Sige, magpunta ka bukas sa bahay at ipakikilala ko sa'yo ang bago naming nanay ni Johnny. Upo ka, Roger. Salamat. Tamang-tama ang dating mo. Nagluto si Nanay Mona ng masarap na merienda para sa atin. Sa wakas, makikilala ko na rin siya. At ang luto niya na ipinagmamalaki mo. Ay, talaga. Siya nga ang magluluto ng handa namin sa New Year. Ba, dapat pala dito kami mag-New Year ni Itay. Ani, gusto niyo na bang kumain ng bisit? Kayo? Hindi ako maaaring magkamali. Kayo nga. Teka, magkakilala kayo? Roger! Roger! Ano ko? Huwag niyo akong tawaging anak. Isa kayong masamang babae. Hindi totoo yan, anak. Huwag na kayong magsinungaling pa. Kung gano'n, ikaw ang anak ni Nanay Mona? Ako nga, ani. Kaya palayasin mo ng babae niyan. Hindi siya dapat tulungan. Roger, huwag kang magsalita ng ganyan. Igalang mo siya dahil nanay mo pa rin siya. Masama nga siya. Iniwan niya kami ni Itay dahil sa ibang lalaki. Nagkakamali ka, anak. Ano? Hindi ko kayo gustong iwan. At lalong hindi ako nagtaksil sa tatay mo. Pakinggan mo muna ang paliwanag niya, Roger. Hindi na. Ayoko nang marinig ang mga paliwanag ng masamang babaeng yan. Roger, bakit mukhang galit ka, anak? Nag-away ba kayo ni Andy? Akala ko hindi na ako masasaktan ni Itay. Akala ko baliwala na lang ang lahat. Pero bakit nasaktan pa rin ako? Ano ba ibig mong sabihin? Nakita ko siya. Sinong siya? Ang asawa niyo. Ano? Siya palang ipinagmamalaki ni Ani na mabait na pulubing kinupkup nila. Hindi ko siya matanggap, Itay. Samahan mo ako sa kanya. Ibig ko siyang makita. Para ano? Tay, niloko na niya kayo. Pinagtaksilan. Iniwan tayo at sumama sa ibang lalaki. Anak, panahon na para malaman mong katotohanan. Hindi tayo iniwan ng iyong ina. Ano ko? Pinalayas namin siya. Naniwala ako sa sinabi ng lola mo na may lalaki siya. Huli na nang malaman kong kasinungalingan lang pala ang lahat. Ibig niyo sabihin, gawa-gawa lang ni Lola ang lahat? Oo, anak. Dahil may iba siyang gusto para sa akin. O Diyos ko. Kawawa naman si Inay. Mahabang panahon siyang nagtiis ng hirap. Hindi siya naniwala sa akin. Hindi niya ako matanggap. Tumahan po kayo, Nanay Mona. Kung hindi po kayo matanggap ng pamilya niyo, kami ni Johnny tanggap po namin kayo. Oo nga ho. Napamahal na po kayo sa amin. Dumito na lang po kayo. Maraming salamat sa inyo magkapatid. Napakabuti niyo. Pero tiyak na magagalit sa'yo si Roger kapag itinuloy mo ang pagkup-kup sa akin. Ayos lang po. Kahit mawala siya sa akin. Ayoko rin naman po ng nobyong walang respeto sa magulang. Pero hindi kayo dapat madamay sa problema ko. Sa ilang panahon ng pagtigil niyo rito,
itinuring na po namin kayong ina. Kaya sasamahan po namin kayo sa pagharap sa mga problema niyo. Isang oras na lang. Papasok mga panibagong taon. Pero ang buhay ko, nananatili pa rin malungkot. Nakita ko nga muli ang aking pamilya. Pero hindi naman ako matanggap. Lalo ng aking anak. Makakalaya pa kaya ako sa kalungkutan nito? Nanay Mona, may bisita po kayo. Nay, Happy New Year po. Happy New Year, Mona. Roger! Ay, sorry po. Nagalit ako sa inyo nung una nating pagkikita. Hindi ko po kasi alam ang katotohanan. Pero, maliwanag na po sa akin ang lahat ngayon. Roger! Anak ko! Patawarin mo rin ako, Mona. Agad akong naniwala kay Mama nang sabihin niyang pinagtataksilan mo ko. Kaya pinalayas ka namin. Huli na nang malaman kong katotohanan, hindi na kita makita. Hindi mo man lang pinakinggan ang paliwanag ko, Elmo. Natalo ko sa matinding selos. At pinagsisisigan ko yun, Mona. Patawarin niyo na po kami ni Itay. At salubungin natin ng masaya ang bagong taong ito na ay... Kahit kailan, hindi ko nagawang magalit sa inyo. Kahit na nga naging mahirap ang pinagdaanan ko. Dahil mahal na mahal ko kayo. Salamat, Mona. Pangako, babawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo. Asawa ko. Elmo. Oh, Huwag na po kayong umiyak, nanay. Naiiyak na rin tuloy ako. oo nga naman. Ang dapat, magsaya tayo. Dahil napakagandang salubong sa taon na buo na muli ang ating pamilya. Sa kanyang panahon, maraming masamang bunga ang dulot ng masamaring saloobin. At madalas, kapahamakan ang kinahihinatnan ng ganitong pag-uugali. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Andrew sa ating dulang sa kanyang panahon. Andrew, teka. Bakit mo pinapasakan ng mga basahan niyang tubo ng kanal? Magbabara yan. Kaya ako nga pinapasakan ng basahan para magbara. Sandali. Hindi talaga kita maintindihan eh. Ano ka ba? Natutulog ka ba sa pansitan? Hindi mo ba nakikita? Halos tapos na ang subdivision na ito. Oh, ibig sabihin, wala na tayong trabaho. Kailangan natin mag-isip ng diskarte kung paano tayo mabubuhay sa susunod na mga araw. Pare, hindi ko talaga makuha eh. Kung bakit binabarahan mo yung mga tubong dadaluyan ng tubig patungo sa drainage system itong subdivision. Boy, simple lang yan eh. Natural. Barado. O kaya hindi dadalo yung tubig. Ang mangyayari, maghahanap sila ng gagawa para maayos ang mga tubo. O di, pakakataon natin yun. Tayo ang gagawa. Paano ka nakakasigurong tayo nga ang gagawa? Hindi lang naman tayo mga construction worker dito na pwede nilang tawagin. Magpapaskil tayo na sa bawat poste ng subdivision. Yung mga pangalan natin, tsaka yung cellphone numbers natin. At syempre, pati yung trabaho natin na tagatanggal ng bara. Ba, pwede. Oo nga no. Isa pa,
Kapag nagkaroon ng kapalpakan sa subdivision nato, tiyak, yung mga engineer na namamahala sa proyekto, ang sisisihin nila. Oh, pwede ligtas tayo. Dahil tayo na ho ang mga nakatira sa subdivision ito, no? Kaya natural lang na tayo nang magsisinop dito. Sa meeting na ito, bilang presidente ng Homeowners Association, ikalulugod ko ang anumang suggestion na maibibigay nyo para mas mapanatili natin ang kaayusan at kalinisan ng ating lugar. Ano ho? Pangunahin ko pong concern ang tungkol sa pagtatapon ng basura. Kayo si Miss Gomez, ano ho? Opo. Sana po, bawat residente ho rito, matutunan ang wastong pagbubukod-bukod ng kanilang mga basura. Para di ho sa maayos na pangungulekta ng mga truck ng basura. Sige po, maganda pong suggestion yan na mahalagang i-considera natin. Ano ho? At para po naman sa inyo na nais pang makapagbigay ng kanilang mga layunin, magpapalagay po ako ng suggestion box sa opisina ng homeowners. Doon po, pwede po ninyong ihulog ang anumang inaakala nyong makatutulong sa pamamalakad natin dito sa subdivision. Bakit naman kasi hindi pantay-pantay na nilikha ng Diyos sa mga tao? No? Tulad na lang yung mga nakatira dito sa subdivision. Parang sila lang ang pinagpala. Magagandang bahay. Magagandang mga sasakyan. Lalo na kapag nakikita ko silang galing sa pamimili, Boying, parang kinukurot ang puso ko sa lungkot. Naalala ko ang anak kong si Jenny, na ang tanging pangarap lang makatikim ng masasarap na pagkain nakikita niya sa mga patalastas sa telebisyon. Ako naman, yung para kay inay ang lagi kong iniisip. Kung marami lang akong pera, may papagamot ko yung pamamaga ng kanyang mga paa para makalakad naman siya ng maayos. Ang buhay natin, umiikot palagi sa walang sapat na pagkain may bibigay sa pamilya. Hindi pagkakaroon ng mapupuntang ospital kapag nagkasakit. Walang kasiguruhang buhay. Buhay na walang dignidad. Jenny, anak, pumasok ka na dito sa loob ng bahay. Ang dilim ng langit, oh. Mukhang babagsak na yung malakas na ulan. Opo, Nay! Oh, dito ka na lang maglaro sa loob ng bahay, ah. At ako yung magluluto na rin ng hapunan. Maya-maya lang kakain na tayo. At syempre, hihintayin pa nating makauwi ang tatay mo. Ano pong lulutuin nyo, Nay? Eh, isasapaw ko na lang yung talbos ng kamote doon sa sinaing. Tapos 2 itlog para sa'yo. Mainam yun. Isang salangan na lang yung gagawin ko. Nay, Oh. pag nagkapera po kayo ni Itay, Oh. bili niyo ako ng masarap na tusino sa palengke, ha? Parang ang sarap-sarap po kasi nun ni ulam sa mainit na kanin, eh. Hayaan mo. Kapag kumita ang tatay mo, ibibili agad kita sa palengke. Alam niyo po, Nay, Mm. lagi po ako natatakam sa masasarap na pagkain nakikita ko sa mga commercial sa TV, eh. Sana, isang araw, matikman ko pong lahat yun, eh, Nay. Oo naman, anak. Alam mo, pareho tayo ng pangarap. Ang matikman lahat ang masasarap na pagkain sa mundo. Magsipaganda po tayo mga kalugar. May paalala po mga kinauukulan na makakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan sa susunod na 2 oras.
Nagbabala po sila sa maaaring pagbaha na dala ng habagat. Kaya maging alert po tayo. Maraming salamat po sa pagpapaalala, Mr. Ay, Cruz. Miss Gomez. Opo, kahit kasi nandito po tayo sa subdivision, hindi pa rin po tayo dapat maging kampante. Tama ho kayo dyan. At hanggat maaga, ipaniko ninyo sa second o third floor ng mga bahay ninyo ang mahalaga niyong mga gamit. Mukhang lalo pang lalakas ang ulan na to, Tingnan mo. Ang dilim ng langit. Nakakatakot pati mga pagkulog at pagkidlat. Wala naman daw bagyo. Dala lang ng habagat sa mga pag-ulan na yan. Kahit na, hindi pa rin tayo nakakasiguro. Lalo na, sa estero tayo nakatira. Umandar na naman yung pagkabahag ng buntot mo eh. Hindi mo naiisip, yung malakas na ulang padating, yan ang magbibigay sa atin ng trabaho. Pag bumaha sa subdivision, marami tayong tatrabahuin tubo ng kanal. Ay, naku. Paano? Hindi ba muna tayo uuwi? Kasi baka lalong lumakas ang ulan. Hindi na tayo makakauwi dahil matatarp na tayo sa baha sa paligid. Alam mo na, walang kasama si inay sa bahay. Ang hirap sa'yo, wala pa nga ulan, takot na takot ka na eh. Sige na, umuwi ka na. Napakaduwag mo. Kahit kailan, duwag. Ay, Diyos ko, Jenny. Nasaan na kaya ang tatay mo? Palakas na ng palakas ang ulan. Yung tubig sa estero. Ayan, unti-unti na tumataas. Ang bilis ng agos. Paano tayo makakaalis dito? Wala pang tatay mo. Hindi ko naman makontak yung cellphone niya dahil biglang nawala ng signal. Ano po, Nay? Sumama na tayo sa mga taong niligas kanina. Papunta sa evacuation center. Hindi nga ako makapag-desisyon hanggat wala ang tatay mo. Nay! Umabot na po rin sa hig natin yung tubig sa estero. Ano na po ang gagawin natin? Sa ano man ang mangyari, ha? Sumabit ng mabuti sa akin, anak. Huwag na huwag kang bibitiw, ha? Huwag na huwag! Diyos ko, bakit ang bilis ang pagbaha dito sa subdivision? Halos hanggang dibdib na agad. Kailangan makauwi na ako sa mag-ina ko. Kailangan ko na sagupain ang baha. Hindi ko na po kaya, Nay! Nanigas ako sa lamirang mga kamay ko. Ala! Huwag kang bibitiw sa pagkakayakap sa akin, ha? Huwag na huwag! Hanggat kaya kong kumapit sa punong ito, makakaligtas tayo! Nay! Hindi ko na po kaya talaga! Diyos ko! Ang anak ko! Jenny! Jenny! Ligaya! Si Jenny nasaan? Bakit hindi mo kasama rito sa evacuation center ang anak natin? Hindi ko na rin alam ang nangyari sa aming mag-ina. Basta ang huling tanda ko, nakabitiw na rin ako sa punong kinakapitan ko ng tangay ng tubig ba ang barong-barong natin sa estero. Jenny! Jenny! Jenny, anak! Nakaligtas ka! Salamat, anak! Salamat sa Diyos! Nagkita ba tayo? Eksaktong pagpasok ng dala naming bangka ng mga sinamahan kong rescuer, nakita namin sila magkahiwalay na palutang-lutang, nakakapit sa malaking kahoy. Andro,
Pagkalikas kasi namin kay inay at sa iba pa nating mga kapitbahay sa estero, nagpabalik-balik na kami para matiyak na nailikas na ang lahat ng nakatira doon. Yun nga. Ayon sa assessment ng mga engineer, hindi kinaya ng drainage system ng subdivision ng tubig baha. Kaya sa estero nagdire-diretso. Napakalaki ng kasalanan ko sa pangyayaring yun, Boying. Kung namatay ang mag-ina ko, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Mabuti na nga lang, walang buhay na nawala. Dahil na rin sa maagang pagpapaalala ng mga kinauukulan. Tutulong ako sa pagsasaayos sa mga tubong barado sa subdivision. Makikipag-kooperasyon ako sa mga engineer. Tama. Ako rin, Andrew. Sa ganung paraan man lang, mabawasan ng mga bumabagabag sa konsensya ko. Akong higit na dapat magsisi. Isang malaking aral lang ibinigay sa akin ang ginawa kong pagkakamali. Inilagay ko sa panganib ang maraming buhay ng dahil lamang sa mali kong paghangad sa pagkita ng pera. Sa ginawa ko, muntik na akong magbayad sa pamamagitan ng buhay ng mag-ina ko. Aaminin ko, muhing-muhi ako sa sarili ko. Sa kanyang panahon, Bakit po binibigyan niyo ako ng pera, Ma'am Sonia? Alirio, ito'y tulong ko para sa'yo, ano? Dahil sa masamang sinapit mo dito sa aming bahay. Ma'am, Gamitin mo ito para makapagsimula ka ng isang bagong buhay. sabi niyo, tutulungan niyo akong hanapin ng nagsamantala sa akin. Oo, ginawa ko na yon. Pero, wala rin akong lalaman. Kaya ito na lang. Ito yung naisip kong gawin. Ma'am Sonia. Bumangon ka, Lirio. At sikapin mong malimot ang iyong naging kasawian. Salamat naman at dinalaw mo ko, anak. Nay, Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? At saka bakit dala mo lahat ang gamit mo? si Ma'am Sonia po. Sinaktan ka ba ng amo mong babae? Di ba sabi mo mabait yun? Pinalis na po niya ako sa kanila. Pero bakit? Ayaw po niya kasi madamay sila sa nangyari sa akin. Nangyari? Nay, nirape po ako doon. Diyos ko. Sino lumapastangan sa'yo, anak? Hindi ko po alam. May takip po siya sa mukha. At pinaamoy niya ako ng pampatulog. Napakawalang niya nang gumawa sa'yo ng ganon. Pagbabayaran din niya yon. Paano pa, Nay? Paano pa ako magkakaroon ng katarungan? Walang nalilingin sa Diyos, Lirio. Hindi man tayo makasingil. Siya maniningil sa iyong kaapihan. kumusta ka na, Lirio? Eto, pinipilit na bumangon. Kaya, pag nagbunga ang pagsasamantala sa akin, buntis ako, Joey. Lirio, naparito ko para sabihin sa'yo na hindi nagbabagong damdamin ko sa'yo. Joey, Oo, handa akong maging ama ng iyong dinadala. Pumayag ka lang na makasal sa akin.
Ano? Baog ang asawa mo? Opo, Daddy. Yun ang sinabi ng doktor. Nang magpa-check up kami. Kaya pala. Ilang taon na kayong kasal? Hindi niyo pa rin kami mabigyan ng apo. Wala na pala magdadala ng apelido ko. Ay, naku, nakakalungkot. Hindi namin mararanasan ang maging lola at lolo. Mami, kung nalulungkot kayo, lalo ko. Dahil gustong-gusto ko maging isang ama. Kaso nga, baog ang asawa mo. Dapat pala hindi mo na lang siya pinakasalan eh. Bale, Daddy. Mami, may pag-asa pa naman para maging ama ako eh. Paano? Mag-aampon kayo? Oo. Ay, hindi. Hindi, Mami. Ayaw Ano? na edit yun. Mag-aanak ka sa iba. Ay, naku. Lalo hindi pwede. Magagalit ang daddy ni Edith. Sisingilin yung pagkakautang natin dahil doon sa pagkalugi sa ating negosyo. Ay, pag nagkataon, magiging mahirap po tayo sa daga, klaro. Hindi ho ako mag-aanak sa iba. Ano ba kayo? Ano? Kukunin ko yung tunay kong anak. Ha? Ang anak ko sa pagkabinata. May anak ka? Meron, Daddy. Oh, Mami, may anak ako kay kanino? Lirio. Sa katulong natin? Opo, Daddy. Nabalitaan ko kasi noon na nagbunga yung ginawa ko sa kanya. Kung ganon, kamang ninana ko. Ikaw nga. Ikaw ang gumahasa sa kanya. Kumusta, Lirio? Kayo? Sir Baron? Oh, ako nga. Paano niyo nalaman itong tinitira namin? Talagang hinanap kita eh. Bakit? Dahil sa isang importanteng bagay. Ano yun? Yung batang ipinagbuntis mo noon. Siya ang bunga ng pagsasamantala sa'yo. Bakit mo hinahanap yun ngayon? At saka, paano mo nalaman ang tungkol doon? Wala na ako sa inyo nang malaman kong nagbunga yun. Dahil nakibalita ako sa nangyayari sa'yo. Lirio, ako ang nagsamantala sa'yo. Ikaw? Ikaw ang walang yang yun? I'm sorry. Ha? Nagawa ko lang yun dahil lasing ako eh. Hayop ka. Salaan? Ay ko? Asama mo! Lumayas ka dito. Lumayas ka! Lirio, may ipakikiusap ako sa'yo. Ibigay mo na sa akin yung bata. Wala kasi kaming anak na asawa ko eh. Kaya, siguro mas mabibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Ayun! Kaya mo siya hinahanap para mapunan ng kawalan sa buhay mo! Malas mo lang, Baron, dahil wala ng batang yon. Ipinalaglag mo siya. Hindi ako masama katulad mo. Hindi ko magagawang pumatay ng walang malay. Kusa siya nalaglag. Dahil sa hirap na inabot ko nang magkaroon ng bagyo sa dati naming tirahan. Hindi! Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit hindi niloob ng Diyos na maisilang ko siya. Para hindi siya mapunta sa isang masamang amang katulad mo! Walang hiya siya. Pasalamat siya wala ako dito. Dahil kung nandito ako, baka nataga ko siya. Noon pa man, may hinala na ako kay Sir Baron. Wala nga lang akong makuhang ebidensya. Pero ngayon, dahil sa paghahangad niya makuha ang bata,
Siya na mismo ang naghayag ng kanyang kawalang hiyaan. Ngayon, ramdam ko ibinigay na ng Diyos ang katarungan sa akin sinapit. Dahil bigong magkaanak ang lalaking lumapastangan sa akin. Pwede bang huwag ka nang magalit, Lidio? Sana ngayon, ibigay mo na rin sa akin ang inaasam ko. Ang pagpayag mong makasal tayo. Huwag ka mag-alala. Payag na siya ngayon. Si nanay talaga. Inunahan pa akong sumagot. Kasi naman sobrang tagal na ng paghihintay ni Joey. Totoo ba yun, Lidio? Payag ka nang makasal tayo? Oo. Handa na akong harapin ang panibagong buhay. Nakasama ka. Sa kanyang panahon, lahat ng tao'y may karapatang mabuhay ng maayos sa mundo, maging ang mga nagkamali, ngunit handa lamang magbago. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Edong sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, dumating ka na pala, anak. Kumusta ang lakad mo? Wala pa rin pong nangyari, Nay. Kahit si Aling Toyang, ayaw kong tanggapin para magtrabaho sa karinderya niya. Ha? Eh, bakit? Eh, nangangailangan siya ng tauhan. Yun ang sabi sa akin ni Roger na kapitbahay natin. Ayaw po niya sa akin dahil sa record ko. Sobra naman siya. Karinderya lang naman ang negosyo niya. Hindi pa siya tumulong sa kapwa niya. Hayaan na lang natin, Nay. Karapatan naman po niyang ayawan ako eh. Huwag ka pa rin mawalan ng pag-asa, anak. Kung may mga tao mang ayaw magbigay ng pagkakataon sa'yo, naniniwala ako na sa tulong ng Diyos, makakahanap ka rin na magbibigay sa'yo ng pagkakataong magbagong buhay. Basta, ipagpatuloy mo lang ang maganda mong ginagawa at ang laging paglapit sa Diyos. Maraming salamat po, Sir Johnny. Humanga ako sa pagkasabi mo ng totoo, Edong. Tungkol sa iyong nakaraan. Kaya naisip ko na bigyan ka ng pagkakataong makapagbagong buhay. Talaga pong gusto ko lang magbagong buhay. Kaya kahit noon pong nasa kulungan ako, nagpakabait po ako hanggang sa makalaya ako. Mabuti naman. Naniniwala ako na may maganda ka pang kinabukasan. Magsikap ka lang at huwag kang maligaw ng landas. Makakamit mo rin yun. Maraming salamat po ulit, Sir Johnny. Hindi ko po sisirain ang pagtitiwala niyo sa akin. Believe na sana ako sa kinuha mong driver mo, anak. Dahil nakikita ko masipag. Lahat ng kotse dito sa bahay nililinis. Kahit hindi niyo utusan, ha? Totoo po yun, Mami. Pero ang problema, dati pala siyang bilanggo. Adik at tulak ng shabu. Noon pa naman po yun, Mami Patria. At pinagdusahan na po ni Edong. Lahat ng kanyang mga kasalanan. Kaya nga nakulong siya ng ilang taon. Kahit na, nakakatakot pa rin siyang makasama. Anong malay mo kung nagdodroga pa rin siya hanggang ngayon? Mami, nilayuan na po ni Edong ang shabu. At saka paano tayo makakatulong sa ating kapwa kung hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon? Tama ho. Bigyan po natin ng chance, Edong. Baka naman po talagang nagbago na yung tao. Ay, bahala kayong mag-asawa. Pero ako, hindi ko ipagkakatiwala ang sarili ko sa ganong klase ng tao. Baka siya pang maging dahilan ng kapahamakan ko.
Kumain ka pa, anak. Ay, tama na po, Nay. Ha? Busog na po ako. Ay, kakaunti pa lang ang kinain mo, ah. Pinagmerienda po kasi ko ni Sir Johnny matapos kong linisin ang mga kotse nila. Ay, mabait pala sa'yo ang mag-asawang amo mo. Opo, Nay. Maayos din po sila magpasweldo. Si Ma'am Patria lang pong halata akong ayos sa akin. Ha? Sinong Patria? Mami po ni Sir Johnny. Hindi po nagpapadrive ng kotse sa akin yun. Hindi rin po ako binabati at madalas nahuhuli ko siyang nakasimangot na nakatingin sa akin. Wag mo na lang siyang pansinin. Lalo mo na lang pagbutihin ang trabaho mo kina Sir Johnny mo. At makikita mo, darating din ang araw, matatanggap ka rin ng kanyang mami. Salamat po sa suporta niyo sa akin, Nay. Kahit nakagawa ako ng mabigat na kasalanan, nariyan pa rin kayo sa tabi ko. Mahal kita, anak. At lagi akong handang gabayan ka. Tungo sa tamang landas ng buhay. Uy, Edong, mula nung lumaya ka, ngayon lang kita uli nakita. Bagong buhay na ako, Diego. Mukha nga eh. Ayos ha. Ibang-iba na ang forma mo. May trabaho na ako ngayon. Driver ako ng isang may kayang pamilya. Ako rin, may iba ng trabaho eh. Naiwan mo na rin ang pagtutulak. Nagpahinga muna ako dun. Ha? Mainit kasi sa akin ang mga alat eh. Alam mo na, ayokong matiklo. Kaya umiba muna ako ng trabaho. Pero malaki pa rin ang kita. Baka gustong sumama. Ano? Malaking bayad sa akin dito. Kaya nga kahit kumuha ako ng kasama, ayos lang. Basta magawa ko lang yung maayos ang pinatatrabaho sa akin. Diego, baka may sabit yan. Ayoko na ng... Walang tiklo ito eh, Dong. Ano ba trabaho yan? Magtutumba lang tayo ng tao. Ano? Malaking kasalanan yan. Kung matitiklo, mahusay naman ako magtumba eh. Kaya ayos lang, di ba? Mami, kumusta na po si Edong? Johnny, ligtas na siya sa panganib. Ay, salamat naman sa Diyos. Ako ang talagang babarilin ng mamamatay tao na iyon, pero iniharang ni Edong ang kanyang sarili, kaya siyang tinamaan. Kusa po siyang sumuko sa mga alagad ng batas, Mami. Nang makita niyang si Edong ang nabaril niya. Nakonsensya siguro kaya sumuko na. Ha? Dati pang tropa ni Edong ang lalaking yun. Si Diego. Hindi niya po alam na kayo ang amo ni Edong na ibig ipapatay ni Cesar. Si Cesar? Oo, Mami. Ang taong may malaking utang sa inyo. Siya ang umupa ng taong papatay sa inyo. At nagkataon, dating barkada yun ni Edong. Oh, Diyos ko. At iniligtas po kayo ni Edong sa kamatayan. Ay, Edong, anak. Kumusta ng pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Medyo masakit pa po ang sugat ko, Nay. Oh, Si Ma'am Patria po. Nasa labas. Kasama sina Sir Johnny at Ma'am Merly. Hindi ko nakilalang pumaril sa kanya. Na ikaw ang tinamaan. Dahil iniligtas mo ang nanay ng amo mo. Opo. Nasa kamay na ng mga alagad ng batas ang salarin. Oo. Kung ganun, kilala na nila kung sino yun. Oo. At magugulat ka. Dahil ang taong yon ay si Diego. Ano? Oo, anak. Mami pala ng amo mo ang ipinapapatay sa kanya. Iyon ang ipinagtapat niya sa mga may kapangyarihan. Kawawan Diego. Dahil sa ginawa niya, tiyak na siyang makukulong ngayon. Sir Johnny,
Masaya kami at nakalabas ka na ng ospital ngayon, Edong. Pwede na po akong magtrabaho uli, Sir Johnny. Hindi pa. Magpahinga ka muna sa inyo. Pero sir, malaking abala na po sa inyo itong pangyayari sa akin. Huwag mong alalahanin yun, Edong. Ay, Basta ang mahalaga, makapagpahinga ka ng gusto para lubusan kang gumaling. Ma'am Patria? Maraming salamat sa iyo, iho. Iniligtas mo ako sa kamatayan. Totoong nagkamali ako sa hindi ko pagbibigay ng pagkakataon sa iyo para magbago. Ma'am Patria. Edong, patawarin mo sana ako.